Halil TV. Nang sabihin ng mami niya kung sino ang bisitang naghihintay sa kanya sa sala sa baba, parang tinambol ang dibdib niya. Nataranta na siyang talaga. Hindi siya magkandatuto kung ano ang pipiliing isuot sa pagharap dito. Kinailangan pa niya ang assistance ng mama niya para makapag-decide. Isang casual short at blouse ang pumasa sa taste niya. Total yun naman talaga ang nakagawian na niyang isuot pag nasa bahay lang. Ayaw naman niyang maging dressy dahil baka maging obvious siya. Kung kinabog ang dibdib niya habang nag-aayos, dumagundong naman iyon nang magkaharap na sila ni Kenneth sa salas. 3 long stem red roses ang agad nitong inabot sa kanya. Kinikilig ang puso niya sa totoo lang. Pero sinikap niyang huwag iyong ipahalata dito. Kulang siya, bili ng mami niya bago siya bumaba. Ba't nagpunta ka rito? Mataray niyang tanong dito. Deep in my heart, mabuti naman at nagpakita ka sa aking bruho ka. Gusto kitang makita. Diretso namang sagot nito. Cute, direct to the point but definitely cute. Kunwari tinaasan niya ito ng kilay. Deep in my heart, gustong gusto rin kitang makita, Kenneth. Pero hindi siya dapat bumigay agad. Biling din iyon ng mami niya. Dapat ay medyo pahirapan daw muna niya si Kenneth. Nakita mo na ako, umuwi ka na. Good night. Huwag kang uuwi. Naku, babatukan talaga kita. May sasabihin pa ako, Zyra. Ano yon? I love you. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Zyra. Holy God, parang gusto yata niyang himatayin ngayon din. Naumid yata siyang bigla. Wala siyang maipangkontrang sagot. Paano siya makakapagtaray ngayon? Ano bang dapat sabihin ngayon? Mommy, help! Hindi. Pahihirapan pa niya ito. Sabi ng mami niya, di ba? Isa pa, ayaw din naman niyang maging active member ng Easy to Get, Easy to Go Club. Hindi niya type. When she enters into a relationship, it should be permanent. Lasting, sabi nga ng mami niya. Tulad ng relasyon ng mami at daddy niya. Ganon din ang gusto niyang mangyari sa kanila ni Kenneth. Speak up, Zyra. Hindi ka pa rin ba naniniwala hanggang ngayon? I meant what I said there in my pad. Ewan ko. Kunwari umismid pa siya rito. Kung may direktor siguro siyang kaharap ngayon, tiyak na bibilib sa acting niya. Thank God at hindi niya kaharap si Roxanne right now. Hindi naman acting ang tiyak nitong mapupuna sa kanya kung nagkataon. Lying. Baka mabansagan pa siya nito na Queen of Liars. Kabisado kasi ng loka pati ang pag-ikot yata ng kanyang mga mata. Anong gusto mong gawin para maniwala ka? Umuwi ka na. Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Pag uwi ko, iisipin kong tayo na. Akin ka na. Kukontak na rin ako sa parents ko sa California. Sasabihin kong papakasal na tayo the soonest possible time. At saka, aba masaya ka. Sino may sabing papakasal ako sa'yo? You're weird. Do you know that? The weirdest man and yet the only man I fell in love with. Mahirap ka naman palang kausap. Di wag mo akong kausapin, ikaw tong pupunta dito tapos... Sige na naman, Zyra. Maniwala ka ng mahal kita, please. Ang cute pala ng loko pag nagmamakaawa. At least ako, hindi mo na kailangan pang i-seduce. And I'm more than willing to... Really? Ganti niya sa alam niyang pang-iinis nito. Sa totoo lang, hindi ka sanay mang seduce. Ang tapong mo ang gawin yun pero nihalik pala hindi ka pa man lang nakakatikim. I tasted innocence on your lips till I kiss you. Buti na lang pinatikim kita ng halik nun. Kung hindi, you're missing a lot, sweetheart. Ang hudas at nagmalaki pa. Siguro'y dumagsa na naman ang dugo sa mukha niya. Dahil tinablan talaga siya sa pangiinis nitong iyon. Iyon ang hindi niya kayang iganti ng kasukat na pangiinis din. Iiba ako ng paraan, isip niya. Inaantok na ko, tapos ay binirhan niya ng tayo. Bigla kang inantok, ganun? Pag umalis na ko baka mamiss mo tong mukhang to.
Mapupuyat ka rin sa kaiisip sa akin, gaya ng puyat ko dahil sa kaiisip ko sa'yo. I can't forget your kiss, Zaira. It still lingers here in my lips. Nalalasahan ko pa nga rin hanggang ngayon. Umuwi ka na pwede? Dahil she can't take it no more. Parang sasabog na sa saya ang puso niya. Kaunti na lang at masasagot na niya ng oo ang lokong ito sa totoo lang. Not good, sabi ng mami niya. Sige na nga, Anito. Tumayo na rin. Pinagtatabuyan mo na ako eh. Aren't you going to give me at least a good night kiss? At bakit kita naunahan siya nito? Naagapan siyang kabigin sa baywang. Nagawa siyang mahalikan sa labi. Tila naman turo ang sumunod at tumugon din ang mga labi niya sa goodnight kiss na iyon. Mahirap palang dayain ang puso. Natuklasan niya. Sleep with my kiss. I sleep with yours. Night, sweetheart. Pagkasabi nooy walang lingon likod na itong lumabas. Napantastikuhan talaga siya sa katatapos na tagpo. Pero totoong masayang masaya ang puso niya sa mga sandaling iyon. Siguro nga'y inabangan talaga siya ni Kenneth. Katatapos lang nilang mag-practice noon ng graduation sa auditorium. Paglabas nila roon ni Roxanne ay natanaw agad nila ito. Kayo na pala talaga ha? Hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Parang gusto ko na talagang magtampo sa'yo ah. Bulong agad na sa kanya ni Roxanne. Loka, anong kami na? Hindi no? Malay ko bang pupunta rito yan? Ang gwapo ng loko sa formal attire na suot. Mukhang galing sa meeting o conference ang kanyang mahal. Hi, bating bungad sa kanila ni Kenneth. Ako nang maghahatid sa inyo ha. Count me out. May sundo ako eh. Sige, see you too. Mabilis nang nakatalili si Roxanne bago pa ito napigilan. Shall we? Hindi siya sumagot. Nang lumabas sila ay sinabayan siya nito. Walang salita siyang sumakay sa kotse nito nang marating nila iyon. Ipinagbukas pa siya ng pintuan like a real gentleman. Ang sarap pala ng feeling. Ladylike na ladylike tuloy ang dating ng beauty niya. At elated na elated sa atensyon at oras na ibinibigay sa kanya ng kanyang dear hero. Alam ko kasing gamit ng mami mo ang kotse mo. Kaya sinundo na kita. Nagdaan kasi sa office ang mami mo. Ano, kain muna tayo? Hindi pa rin siya sumagot. Hindi rin siya tumanggi. Siguro na may understood na iyon. Pinaandar na nga nito ang kotse. Zaira? Ano? Mahal mo na ba ako? Gusto niya itong singhalan sa totoo lang. Gagaba ako kung sasama sa'yo kung hindi. Gusto niyang isagot. Hindi. Inisan tayo sige. Total nakaka-enjoy. Cute din naman kasi ang paraan nito ng panliligaw. Weird but cute. Hindi naman agad ito nakaimik. Sa halip ay bumuntong hininga. Tanga ba ito o ano? Wala namang abogadong tanga alam niya. Nakakainis naman kasi. Nagpahalik at nagpayakap na nga siya dito at lahat. Tatanong-tanong pa ng ganun. Zaira? Ano? Lagi kitang iniisip. Every second of the minute, every minute of the hour. I never stop thinking of you. Corny pero cute. May dating sa puso niya. Anong pakialam ko sa'yo? Ang sakit mo namang magsalita. Uy, tinabla na yata ng pangiinis ko ang loko. Makulit ka kasi. Asik niya kunwari. At manhid. Gusto niyang idugtong. Zaira, ano na naman? Siya ba yung mahal mo? Imposible naman yung Dom, di ba? Hindi ba tumigil na rin yun pangliligaw sa'yo? At saan naman kaya nito nalaman ang tungkol sa dalawa? Si Roxanne nga pala. Naisip niya. Siya bang mahal mo kaya? Hindi mo ko magawang mahalin? Tangi, ikaw ang mahal ko. Sa lahat ng lawyer, ikaw ang napakatanga. Kung bakit naman mahal na mahal kitang hudas ka? Kakain ba tayo o ano? Kung hindi, pwede bang ihatid mo na ako sa amin? Dahil gutom na ako no? At inis na inis sa'yo, gusto niyang idugtong. Nanahimik na naman si Kenneth. Dinala siya nito sa isang extra romantic na restaurant sa May Pasay. Obvious na ang place ay para sa mga partners na romantic at heart. Every angle ng lugar ay nagbibigay ng romantic ambience.
Pero sa buong pagkainis niya ay wala namang ginawa si Kenneth kundi ang titigan siya, as in titig talaga. Hanggang sa maihatid siya nito'y inis na inis talaga siya. Hindi lang siya umiimik. Nag-ibang bigla ang timpla niya nang ihinto nito ang kotse few kilometers mula sa gate ng bahay nila. Hindi ito umiimik, kumakabog na naman ang malakas ang dibdib niya. Kinukutoban na naman kasi siya. Hindi nga siya nagkamali ng kutob, agad itong nakalipat sa tabi niya at dahan-dahan ngang lumapat ang labi nito sa labi niya. Pumikit siya ng madiin at tumugon na rin. Minsan pa siyang nagpakulong sa mga bisig ni Kenneth. Pakiramdam niya ay parang lumulutang siya sa ulap. Iyon ay nang mag-umpisang mangusap ang mga halik nito, na sinabayan pa ng paghaplos ni Kenneth sa kanyang likod. Matagal na nag-usap ang mga labi nila. Napakatagal. Kaya halos habulin na nila ang kanilang paghinga ng matigil ang halik na iyon. Nang kabigin siya nito ay nagsiksik siya sa dibdib ni Kenneth. Hinaplos siya nito sa buhok. Pinaliguan siya ng maliliit na halik doon. Matagal sila sa ganoong ayos. Mahal mo na ako, di ba? Tiningala niya ito, nginitian. Obvious na ba talaga? Natawa si Kenneth. Pagkuway mabilis na naman siyang siniilang madiing halik sa labi. Matagal na. Noon pang halikan kita sa pad ko. Nasarapan ka rin kasi, di ba? Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Umilag naman ito at pilit na hinuli ang kamay niya. Tapos ay pinaghalikan ito ng mahuli. Alam mo na pala matagal na kamot, ba't tatanong-tanong ka pa dyan? Gusto ko kasing marinig syempre sa bibig mo. Sige nga, isang sample. Nang ano? Say it. Tiningnan ko kung may music ngang talaga pag pinakamamahal mo ang nagsabi nun. Seryoso itong tiningnan. I love you, Kenneth. Deep in my heart, I love you. Kahit ayaw sana kitang mahaling buwisit ka. Natatawang niyakap siya lang lalo nito. At pinaghalil ka na naman. Sweetheart, patatakbuhin ko ulit tong kotse. Pasyal pa tayo. Gusto pa kitang kasama. Gabi na, hindi ako nagpaalam kina daddy at mami. Bukas na lang kung gusto mo. Sige na nga. Pahalik na lang ulit pwede? Yung matagal na matagal ulit na halos hindi na tayo makahinga ha. Nakangiting inialay niya rito ang kanyang mga labi. Ang puso palang labis na nagmamahal ay mapagbigay. Natuklasan niya. Ang totoong plano niya ay sorpresahin si Kenneth. Hindi kasi natuloy ang practice nila ng graduation. Ginamit kasi ang auditorium. Kaya sa halip na umuwi, naisip niyang dumalaw sa office ng daddy niya. Yayayain niya si Kenneth na mamasyal. Alam na ng daddy at mami niya na sinagot na niya si Kenneth. Hindi naman tumutol ang mga ito. Tingin niya ay natuwa pa ngang sabihin nila na iyon ni Kenneth nang minsay dumalaw ito sa kanyang bahay. Pero pagdating sa talisman, ay siya ang nasorpresa. Himalang wala si Kenneth sa pwesto nito ganong office hour pa rin naman. Nakita siya agad ng daddy niya. Kumaway siya rito at sumenyas. Natukso siyang maghalungkat sa gamit ni Kenneth. Naupo siya sa swivel chair nito. Binuksan niya ang drawer kung bakit kinakabahan agad siya sa nakita roon. 3 sulat ang naroroon. Pare-pareho ang sobre. DHL Express. Hindi siya nagdalawang isip. Hinugot niya ang mga laman noon. Bukas na naman kasi. Personal letter iyon, hindi business. Tumawag agad ng pansin niya ang bating pambungad pa lang. Dear Han. Nakasulat doon. Pinasadahan niya ng basa ang 3 sulat na sa isang silin ng gagaling lahat. Bago pa niya iyon natiklop ay nagpataka na ang luha niya. Malabo na sa luha ang mga mata niya nang makatapos siyang magbasa. Hindi na niya inayos ang mga sulat. Ibinalik niya iyon sa drawer. Patakbo siyang lumabas ng lugar na iyon. Sumakay siya sa kotse niya. Kung paano siya nakauwi ay hindi na niya alam. Sa bahay, sinalubong siya na nagtatakang tingin ng mami niya. Inakay agad siya nito papanhik sa silid niya. Dahil umiiyak nga siya. Ayaw mapatid-patid ng mga luha niya. Now tell me, anong nangyari at umiiyak ka? Mami, niloko niya ako. Nino? Ni Kenneth, mami.
May girlfriend pala siya sa California at buntis na, Mami. What? Ikinuwento niya rito kung papaano niya iyon natuklasan sa pagitan ng kanyang paghikbit pagsinghot. Sigurado ka bang si Kenneth ang ama ng bata? Maliwanag ang nakalagay sa sulat, Mami. Pinababalik ni Celine si Kenneth para panagutan ng anak nila. Ang sakit pala ng ganoong pakiramdam. Ang sakit-sakit pala. Anak, mabutit siguro kausapin muna natin ang daddy mo. Para siya naman ang... No, hindi na kailangan, Mami. Ayoko na siyang makita pa. I hate him. I hate him. Anak ko, wag kang ganyan. You should at least give him a chance to explain. Don't give him verdict yet. Ayoko na siyang kausapin, Mami. Ayoko na. Sumobsob siya ng iyak sa dibdib ng ina. Ngayon lang siya nasakta ng ganoon katindi. Parang hindi na yata niya kaya ang sakit ng kalooban niya. Nasa ganoong ayos ang mag-ina nang tumunog ang extension phone sa silid ni Zaira. Dinampot agad iyon ng mami niya. Hello? O, andito na nga. Sumenyas ang mami niya. Ang daddy raw niya. Sinenyasan niya ito na wag sasabihin dito ang nangyari. Oo, hindi. Ano kuwan, bigla raw sumakit ang tiyan niya. Oo, may diarrhea raw kasi siya. Okay na naman ngayon. She's resting. Oo, sige, bye. Wait, uuwi ka ba ng maaga ngayon? Sige, okay, bye. Nanlalatang nahiga siya sa kama. Itinutok niya ang tingin sa siling. Mami, tabihan mo ako rito. Huwag mo akong iiwan, please. Hindi ko kaya, Mami. Ang sakit-sakit pala. Mahal na mahal ko na si Kenneth, Mami. Ang sakit-sakit. Tinabihan at niyakap nga siya ng mami niya. Lumuluha na rin ito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.